Magandang gabi. Ito naman po ang pinangako ko na i-live vlog natin sa tungkol naman kay Sara Diskaya. Una lamang po ito sa series ng vlog ko laban sa mga flood control projects ni Sara Diskaya. Itong una, ay papakita ko sa inyo ay yung nangyari sa flood control project niya sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan. Alam mo sa Kalumpit, Bulacan, ang project niya pala doon ay desiltation. Ano pong desiltation? Ngayon, ang desiltation po, ang sinasabi roon ay dapat tanggalan niya ng mga nabuo na mga buhangin, mga bato sa ilalim ng ilog para tanggalan niya at luluwag ang daloy ng tubig at hindi magkakabaha. Ito ngayon, nagkaroon pa ng isla. Imbis na tanggalan mo ng mga bara, nagkaroon pa ng isla. Anong klaseng ilog to? Nagkaroon ng isla sa gitna. At ito po ay dalawa pang proyekto niya sa Bulacan, Kalumpit. At ang kanyang proyekto po ay sa 102 na kontrata ng kanyang St. Timothy. St. Timothy kasi na construction firm ni Sara Diskaya ang humawak sa Kalumpit, Bulacan na proyekto. Pinuntahan ito ni BBM. Nadismaya si BBM, naawa na tuloy ako kay BBM. Bakit ako naawa? Hindi niya pala, pirma lang pala siya ng pirma ng budget ng 2025, 2022, 2023, at 2023, 2024. Ang ibig sabihin, pumipirma siya ng budget ay wala siyang kamalay-malay na may mga dami palang palaman na kumikita ang mga kakampi niya. Mga kakampi dati ni Duterte na naging kakampi niya. Yan naman talagang politikong Pilipino eh. Papaling-paling. Kung sinong mas malamang, yan na lang kanilang tulungan. So, pero bago siguro ang lahat, maaari ko naman siguro muna ilabas yung kwento kung bakit nagkaroon ng Unahan muna natin ito yung isang balita na nag-inspection si Duterte, si BBM sa Kalumpit, Bulacan. Kawawa naman na taga Kalumpit. So ito po. O yan. Ang problema nito sa Philippine Star, maraming salamat sa paggagamitin ko inyong video. At si Governor Daniel Fernando katabi niya. At saka si BBM. Tingnan natin. Dapat buo ito. Sa report na completed ito. Bukod pa doon, may question sa ng ating flood zone. Dahil yung bakal na nandun sa loob, parang hindi na nakabaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig, tubig sa ilalim naman. Dumadaan pumapasok. Tignan naman ninyo. Kailan last time na ulan dito? Na malakas. Yung bagyo. Yung last time yung bagyo. Habagat. Mga habagat. Yung habagat dito. Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Hanggang tayo lahat. Puro parang swamp na ito. Hindi na tubig lang ang makita mo. Kaya dapat, ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. Yan, St. Timothy Construction Firm. Yan ang pag-ari ni Sara Diskaya. Yan po gumawa dyan sa parte ng Bulacan na yan. Sa Kalumpit, Bulacan po yan. Pumunta dyan si BBM at saka sinamahan siya inalalayan siya ni Governor Daniel Fernando. Pero tingnan mo nag-inspection po sila ng flood control projects pero napansin kong relo ni Daniel Fernando ay Rolex Daytona at kay BBM Philip Patek. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Di bale kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong.
After sa gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Oo, sige, ipagano kayo. Mag-report kayo. Pag ulit-ulit yung report sa akin, report So, ibig sabihin, lahat ng report na ninyo. ibig sabihin pala, pinasyalan ni BBM itong Kalumpit, Bulacan dahil may nag-report. Anong nangyari sa project sa Bulacan. So, ito po nangyari. Kaya nakita niya. Pati sa press, report ninyo. Para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito ang pera. This has been going on for years. Kailan inumpisa na nito? Kailan na itong dike? Dike po lang tinutukoy niya. Hindi. Isang base na 21% na ba? Hindi pa 2 bases na. Anong natapos? May ongoing. Tapos lumipat ngayon sila doon. Well, anyway, but ang katotohanan, under specification, yung ticket dahil nasa bakal, tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim, at nakita talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila So, ibig sabihin, bumigay palang diki na ginawa ni Sen. Timothy. Sabihin ko bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Ayan, ang presidente natin hindi niya alam. Kasi kung ako presidente, alam ko yun. Ay, naawa na lang ako kay BBM. Sa totoo lang, natuwa naman ako kay BBM dahil naging masipag na. Pero that is an indication na hindi man lang, actually first time nga siya na presidente na pumunta mismo sa baha, mismo sa lugar na kung saan ang baha. So ipapasok naman po natin yung isa naman na pangyari na kung saan ang ilog ay imbis na tanggalan mo ng bara, nagkaroon ng isla. Ito po. Hindi malaman ni BBM kung paanong galit ang gagawin niya. Ito. Ito naman pasalamat ako sa UNTV. Magandang gabi, Monica. Sa obserbasyon nga ng pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang barangay sa Kalumpit, Bulacan, natuklasan ito na yung mga flood control project sa lugar ng Kalumpit ay hindi ito natapos, kaya ito ay nadismaya kung saan nga ito ay kailangang imbestigahan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, ang ating presidente masipag na ngayon pero walang alam, hindi niya alam kung paano nangyari. Naawa lang ako sa iyo. Alam mo, kung ibigay mo sa akin, gawin mo akong flood control char. Lahat yan. Tigok lahat yan. Yan, nagkaroon ng isla, Hirap po kasi sabi. Ulitin natin, nagkaroon ng isla. Paano nagkaroon ng isla? Akala ko ba desilted, tinanggal yung mga bara. Ngayon may isla ang gitna ng ilog. Paano ba yan? Ano ba yung Sen. Timothy? Sara Diskaya, ano ba yung ginawa mo sa project mo ito sa Kalumpit, Bulacan? Nako. Hirap po kasi sa amin sa sitwasyon. Katulad ngayon. Hanggang ngayon, kahit walang baha pa rin ang mga bahay. Bago kayo matuyuan ng tubig. Tsaka puro putik, madulas. Pilay na nga yung isang tuhod ko nadulas Baka madulas pa ako. Minsan inuubo ka, yun lang. Kasi alam mo naman sa matatanda, madali ang sakit. Buong taon, gano'n ang tubig sa bahay nyo? Masakit ng alipunga. Problemado ang mag-asawang senior citizen na si Aling Rosie at Mang Danilo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang masolusyonan ang baha sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Ayon sa mag-asawa, sa tuwing may high tide at bagyo, halos lahat ng bahay at kalsada ang lubog sa baha dahil sa pag-apaw ng Pampanga River. Pakiusap nila bigyan pansin ng Pangulo ang issue. Ang tubig pala papunta sa Kalumpit, Bulacan ay galing Pampanga River. Kaya naman pala. Flood control project sa kanilang lugar. Ang sitwasyon namin dito, tihis. Talagang magagawa galing din sa itaas ang tubig na yan. Kaya lang, sana, yung tabing ilog,
matapos na. Kasi doon ang gagaling ang bumababa rito. Sa Bukong Bulusan yun, ha? Hindi naman nabigo ang mag-asawa dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagtungo kanina sa Barangay Bulusan. Sa kanyang pagbisita, kasama si DOTR Secretary Vince Dizon at Kapitan ng Barangay Bulusan. Nakita nitong hindi tapos ang flood control project sa barangay. Hindi tapos o hindi ginawa? Ang metro, hindi ginawa. Hindi ginawa. Linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Nagpadala na si Pangulong Marcos Jr. ng mga scuba divers upang suriin ang mga reklamo at ulat kaugnay ng flood control sa Kalumpit. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan na natabunan na pala ng makapal na silt ang mga pader sa ilalim ng concrete slope protection, dahilan para hindi makita ang mga sheet piles. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. Ang katatuhanan, under specification yung dike dahil nga sa bakal. Tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim. At nakita talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho. Ako. Ayon kay Pangulong Marcos, magsasagawa sila ng masusing investigasyon kung bakit hindi natapos at natenga ang dike dito sa Barangay Bulusan. Questionable din sa Pangulo kung saan dinala ang pondo sa flood control, gayong hindi naman natapos ang konstruksyon sa dike project. Naka-report tapos na Ito pa, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Ni minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang na desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng halaman. Ganong katagal sila hindi nagdi-desilt. Pero sa record nakalagay, desilted. Pampira. Wow. Samantala, isa pa sa pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ang Barangay Pranses sa Kalumpit. Isa pa to. Na nakita natin flood control project, meron doon sa Pilandulo, hindi masyado mapunta, hindi tayo magbangka. Nandyan sa Pilandulo, butas na naman, hindi nakanait. Pero nagkaroon yan, nasira o hindi po, never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Ito na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Samantala, kasama sa iimbestigahan sa flood control project ay ang St. Timothy Construction Corporation kung saan may nakalaang pondo rito ang DPWH ng higit 96 milyon na hindi natapos ng taong 2023. Gayon din ang kontraktor ng Barangay Pranses, Kalumpit na Wawaw Builders na may pondong 77 milyon na hindi rin natapos ang flood control project sa lugar sa taong December 2023. Monica, ito nga yung pakiusap ni Pangulo na dapat talaga ay imbestigahan hindi lang yung lugar ng Kalumpit pati yung ibang pang mga lugar dito sa mga rehiyon kung saan nga ay paano nangyayari yung mga ganitong problema sa flood control at yung mga ginagamit nilang mga materyales na mga maninipis at yung mga kulang sa semento at ito ay... So anyway, so much for that. Let us now examine the details. Ano bang details natin? Ang ating details, ipakita ko sa inyo. Ito po yung report. Natapos na yung kontrata. Ito nakita ninyo? Ha?
Tapos na ko noong kontrata. So ito po yun. Tingnan ninyo. Construction of flood control structure at Barangay Bagyon, Sirio Bayan, Baliti, San Marcos, Palimbang, Kalumpit, Bulacan. Nakita nyo, kailan natapos? August 15, 2023. Dalawang proyekto ng St. Timothy. Yan, St. Timothy. Ang kontrata, yung isa 39 million. Yung isa naman yung nagkaisla, ito, Rehabilitation of River Protection Structure along Bulusan, Kalumpit, Bulacan. St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ni Sara Diskaya. Tapos, ang halaga ng kontrata ay 96 million. Ni-report February 12, 2023. Diyos ko. Ano ngayon na nakita ninyo? Paano mo sabihin na natapos na? Ito nakita na in-inspeksyon ni Presidente Marcos. Hindi tapos. May isla pa. Ni-report na tapos na. Anong gagawin natin nito? Ano ang diskarte dito? Bayan ko, yung Timothy Construction dyan, actually sa Bulacan, 2 lamang ang proyekto nila. Sa kabuuan po ay 102 yung project nila. Hindi ko alam kung paano nila magawa sabay-sabay ang kanilang mga kontrata. 102 contracts in 3 years. 2022 na mula ng after Duterte time. 23, 24. Yung iyon, nireport na tapos ng 2023 pa. Kahalata naman na hindi ginawa. Ano ngayon ang gagawin natin? Sara Diskaya, grabe ka. Alam naman namin na hindi mo kaya. Bakit mo pilit kinakaya? Inuubos mo lang ang pera ng bayan. O, sabi ni Mama Jer, kahit sino hahawak may corrupt, lalo na kung government like DPWH, paano na magnakaw? Ibig sabihin po, yung ang una na mga tao, opisyal ng bayan na mag-check, kahit walang presidente na pupunta, ay yung DPWH engineers. Ram, si Ramain dyan sa Makan, sa Malabang, roommate ko na si Ramain, nandyan, o i-report ko ito kay Macroculeta, tsaka kay BBM din. Si Argo, solusyonan mo muna ang problema, puro ka imbestiga BBM. Sa totoo lang, in fairness kay BBM, hindi niya rin malaman kung paano isolusyon kung hindi niya imbestigahan. Pero isa lamang po nagpapakita ito na mahinang pangulo si BBM. Nalulusutan siya ng mga korap. Mga tao niya rin yan. Mama Jer, bakit kasi may DPWH? Argo, hoy BBM, solusyon na sabihin mo, puro problema binabanggit mo. Si Emmanuel Chan, Dr. Toto Tirador, mas maigi, personal na tutukan ni PBBM ang problema, kaya pagbigyan mo na siya. Kaya nga, sa totoo lang, natuwa naman ako sa ginagawa ni BBM na personal niyang pinupuntahan. Helen Baguio, Diyos, nood saan dudumi ng mga tao kung may tubig pa. Oo nga, kasi all the while, all through all the year round, ay tubig. Nakapatong, paano yan ang dumi ng tao? Saan papunta? Tama nga, nakita ni Helen ang problema. Lulutang-lutang kakanta nga yung Beatles. We are living on a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, on the bells. Yan ang kanta ng, ng Beatles sa mga yellow submarine. Taxpayer, flood control project, walang kamatayan, na disilting, taon-taon may pundo.
Paano ngayon niya? May pondo pero wala. Desiltation kuno pero walang nakuha. Nagkaroon pa ng isla. Dumami pa ang lupa sa gitna ng ilog. Si Gregorio Babaran, focus na lang sila sa paggawa at pag-amyenda ng batas. Argo, big ticket project si BBM, isla. Reclamation, isla. Automatic reclamation. Tapos Gregorio Babaran, dapat ibigay na lang sa DPWH ang pondo at program ng bawat proyekto para maiwasan ang corruption at suhulan. So, tatalakay natin ang proseso. Helen Bagyo, good evening, Senior Tirador Kausing. Titiradorin na natin si Timothy, si BBM, lahat sila. Si Glenn Oy, kawawa dyan ang Timothy, sacrificial lamb. Everlingaw, nako, napakaraming anomalya pa sa buong Pilipinas. Malalaki lang muna mapapansin. Natatabunan na naman yan ang impeachment issue at nawalang sabongero, bitay losel sa korap. So, Argo, masipag pero walang alam. Hindi, masipag na ngayon si Bibim pero walang alam. Paano ngayon yan? So, at least, kita natin gumagalaw na siya. Di ba, Mama Jer? Si Teresita Engguy sa sikat. Bawiin, perang ninakaw, mukhang pera talaga mga Pinoy. Nonoy Taying, DPWH, daghan project, walay human. Daghang project, DP, walay human. Salitang Bisaya po yon. Maraming proyekto pero walang natapos. Mister. So, too late the hero si PBBM. Sana mamaterialize yung sinasabi na since 2022. Naku, paano ba ito? Iyan ang problema natin, no? Paano natin masolusyonan yan? Sa St. Timothy, 2 lamang po ang proyekto ng St. Timothy sa Bulacan. Ang ibang proyekto niya ay sa ibang lugar. 102 projects. Ang sa 102, 2 yan ang proyekto niya sa Bulacan pero hindi natoldokan. Hindi natapos. Kawawa naman pala mga taga Kalumpit, Bulacan. Kasi ang tubig sa Pampanga River ay bumubuhos sa kanila. Yung Pampanga River naman, pagdaan pala ng Arayat, wasak na yung mga river project doon ni Aurelio Gonzales. Mga dike niya doon, wasak. So paano pa ngayon? Doon pala sa taas, wasak na. Pagbaba ng tubig, papunta sa bago dumating sa dagat ng ilog, yung Lawa, hindi. Manila Bay. Ganun po. Anong solusyon dyan? Ang solusyon dyan, mas maganda pa, wala na lang wala, ang tanging project control na siguro para matutukan ay kahit wala na yung diki-diki, tatanggalan na lang, desiltation na lang, tutukan at bantayan. At magkaroon ng tinatawag na body cam ang lahat ng contractors. At magkaroon ng yung bibili ka ngayon ng isahang CCTV at naka-monitor sa cellphone. Ilagay lang doon kasi meron naman stand-alone lang eh. Basta may internet. May lagyan mo lang i-charge mo lang ang CCTV na stand-alone. Kayang-kaya yan para mabantayan. Kaya nga kung ako ang DPWH Secretary, hindi mangyari yan. Matutuloy ang lahat ng proyekto. Si Laurito Antalan Malyari, Katoto, magtatrabaho na ngayon si PBBM, dapat ng trabahuin ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi talaga kaya ni BBM to. Ombudsman ang kailangan, dapat mamili siya ng tamang ombudsman. Dapat may kapartner ang ombudsman na tamang DPWH Secretary, tamang MMDA kasi may flood control ng MMDA. Dapat yan ang unahin niya. Tapos hindi gaganda ang produksyon ng agriculture kung ganun lagi. So, ngayon, hindi nila sinama sa sa kanilang 2026 budget yung AKAP.
Hindi naman dapat yung AKAP dito ang tutok niyan. So ngayon, sa sunod, magbablog ako mamaya, kakain lang ako, at ang ating tutukan ay yung patungkol pa sa St. Timothy, kung ano meron sa St. Timothy. Si Robin Lantin, Bulacan is a perennial flood problem. It is because ang problema, tandaan mo, sa panahon ng Kastila, wala namang baha na problema diyan. Panahon ng mga gera, sa Hapon, wala pa namang problema diyan. Panahon na tapos ang gera, nagkaroon ng mga panahon ni Quezon na presidente, nagkaroon ng Rojas na presidente, Quirino na presidente, Garcia na presidente, at dumating sa Marcos na presidente, at hanggang sa kay Cory na presidente, wala pa namang baha dyan. Nito na lang huling mga araw bumaha dyan sa panahon ni nagsimula yung panahon ni Gloria o panahon ni Erap. Ganun lang po ang nangyari dyan. So sabi ni Col Laurito, katoto, ang korupsyon ang pahirapan sa bayan sa Pinas. Okay. So yan lang muna po, no? At ating pag-isipan kung ano mangyari nito, at titirahin natin si Sara Diskaya. Managot ka. Managot ka kay BBM. Emmanuel Chan, Dr. Tirador. Sorry. Naubo ako nabasa ako ng ulan Dr. Toto Tirador, sabi niya Helen Baguio. Okay, diyan lang muna tayo at babalik ako. Flood control naman, natutukan pa rin natin ulit. Marami pa akong topic.